Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag subscriber no mga boss. Nakakasawa na ho yung ano. Dito muna ho tayo. Dito kay Mima Alicia. Ha? Magbigay ho tayo ng ano rito. Reaksyon. Dito sa kanyang breaking news. Robin Padilla magre-resign na. No? Ang magandang balita ito, Mima. Ha? At meron ho itong 58,000 views. Dami ng subscriber pala nito, no? Kontra Lenny Robredo dati ito eh. Pero ngayon mukhang maayos naman ha. Pero Marcos siya, no? Ako Lenny pa rin tayo mga friend. Pakinggan natin si Mima. So hello guys, what's up? It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So talagang nakakahinga na po, mga minamahal ang bansang Pilipinas, lalo pat nag-anunsyo na itong si Robin Padilla na merong amoy. Magre-react lang ho tayo dito mga friend. Na titigil na siya sa politika. So meaning magre-resign na sa politika itong si Senator Robin Hood Padilla. Thank you naman, Senator Robin Hood, na naisipan mo, pumasok sa kokote mo. Buti na nga lamang po, mga minamahal, na-aresto itong si former President Duterte at nakapagnilay-nilay, nakapag-isip ng kahit papaano ng matino itong si Senator Robin Hood Padilla. Alam niyo mga minamahal, Ibig mong sabihin, Mima, ngayon lang nakapag-isip ng matino yan para sa'yo. Idol ko yan, Mima. Baka alam mo si Kimu yan. Napanood mo ba, Mima, yung palabas niyan? Nanonood ako niya, kay Regine Velasquez. Kaya, ganda. Magaling. Makipag ano yan. Tuloy. minamahal, wala kasing ibang posibleng kandidatong tumakbo bilang vice-presidente ng bansang Pilipinas sa padapa laban sa PDP kundi si Robin. And I think kapag hindi ma-impeach itong si Sara Duterte, baka, mga minamahal, tumakbo bilang presidente itong si VP Sara. Alam niyo naman dahil walang malabong mukhang mananalong vice-presidente na malakas, abay I think kukunin nila itong si Robin. Ilang taon na lang mga minamahal, malapit na. 3 taon na lang, malapit na yung susunod na eleksyon. Pero, ang gusto ko lamang po sabihin, mga minamahal, buti na lamang po nakapag-isip na itong si Robin Padilla. At nakikita niyo naman dyan, no? So, basahin natin. Okay, basa. Sabi ni Robin, tama na ako. Hanggang 2028, okay na ako. Buti naman. Yun nga lang kung hindi siya nagbibiro. Diba? Yun nga lang kung hindi nagbibiro. Itong si Robin Padilla. Abay mo ka. Alam mo, Mima, yan si Kimo, sa mga pelikulang napanood ko dyan, hindi yan mapagbirong tao. Seryoso yan. Pag sinabi niyan, ginagawa niyan. Tuloy mo, Mima. Abay mo kang maganda. Diba? Magiging outcome dahil mababawasan ng mga bopuls, diba? Ng mga politiko ang bansang Pilipinas. Kasi kung gusto mong magbago ang sistema, una dapat na nagbabago dyan yung politiko. Walang magbabago sa Pilipinas. Ang dapat na magbabago yung politiko kasi sila yung gumagawa. Sila yung nagtatrabaho. Huwag mong sisihin ang Pilipinas kung walang pinagbago dahil kasalanan at kagagawan nyo din yun. Yun yung totoo. Gets nyo mga minamahal? Okay, sabi dito. Gusto ko lang mabago ang sistema ng gobyerno. Una, mawala yung political dynasty na Yan daw ang sinasabi ni Kimo, Binabasa ni Mima yung sinasabi ni Kimo. Tuloy mo, Mima. yan. Ang number 1 nating problema. Ay, political dynasty. Bakit hindi mo i-call out itong si VP Sara Duterte na bunga lang din naman ng political dynasty katulad ni Pulong, ni Baste, kulang na nga lang din mga minamahal magmayor itong si Kitty Duterte. Lapit na, diba? lapit na. Gets niyo mga minamahal? Sige. So kailangan somewhere mag-umpisa tayo. Kung ayaw naman ninyo mag-umpisa, hindi na ako sasama. Tama na ako hanggang 2028, okay na ako, boundary na ako. Actually, yung naisip na yun ni Robin Padilla,
Thank you. Napakamalaking salamat, Robin, dahil kahit pa paano nakapag-isip ka ng tama. Meron ka Hindi pa tapos yan, Mima. Hindi pa tapos yan. Huwag kang huwag kang mag-predict na nakapag-isip na ng tama yan, ha? Baka mayroon pang twist yan, Mima, baka kala mo. Mamaya paliliwanag ko sa'yo. Tuloy. naiambag sa bansang Pilipinas. Nakita mo, di ba? Na ay, hindi naman pala ako productive. So ayoko na. Left na ako kasi wala akong naiambag para magbago ang sistema ng bansang Pilipinas. Buti naman, Robin. Kumbinsihin mo din si Vice President Sara Duterte na, VP, tigil na natin to. Total, wala din naman tayong naiaambag sa bansang Pilipinas. Puro lang pangungurakot, diba? Puro lang confidential funds, diba? Puro lang lamierda. Total, wala naman tayong naiaambag na maayos sa bansa. But if, huwag na tayong, tumakbo. Huwag na nating sirain yung taong bayan. Diba, mga minamahal? So, kung ito nga naisip ni Senator Robin Hood Padilla, sana makumbinsin niya din itong si Vice President Sara Duterte. Pero, ang oras lumilipas eh. Baka malay niyo, mga minamahal, salita lang ito ni Robin. Kasi wala namang ibang attack dog yung mga Duterte kundi si Robin. Alam mo, Robin, ulit-ulit ko sinasabi you are a public servant. And, ulit-ulit ko sasabihin, nakalaan ka para paglingkuhan kami. Kasi kami, yung nagpapasweldo sa iyo. Wala ka nang matinong batas na ginawa. Nagtatanggol ka pa ng mga kriminal. Ulit-ulit niya mga minamahal pinagtatanggol si Kibuloy na mabait daw ito. Oo, sa'yo. Mabait. How about the others? Hindi di porket hindi ka nagawa ng mali, ay hindi na siya nakagawa ng mali sa iba. Hindi di porket mabuti sa'yo, ay mabuti na siya sa lahat. Katulad ni Digo, hindi di porket amo siya, hindi di porket naging mabuti sa iyo ang tao, ay mabuti na sa lahat. Kamustahin naman natin yung kanyang AJK, yung kanyang drug war. Diba? Hindi di porket nakakaambon ka, diba? Ng pera, ng taong bayan, sa pamamagitan kay Digong. At sumikat yung pangalan mo sa pamamagitan ni Digong. Hindi di porket meron kang napapala sa mga Duterte, sa tingin mo sobrang buti na nila. Tingnan mo naman yung ibang side. Aba, Mima, kung hindi kay Digong, saan papasap? Hindi pa nabigyan ng executive clemency yan. Di ba? Hindi nakatakbo yan. Kaya talagang si Kimo, pwede pang magpalit ang isip niyan. O, tuloy mo. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo mga minamahal, di ba? Napakabobo ni Robin Padilla. Wala nang pinagbago yan. Ikaw naman, kung makabobo ka naman. Di ba pwedeng engot muna? Ha? Tuloy mo. Imagine yung INC rally, hindi ko na siya agad boto na no impeachment kay Sara Duterte. Like, what the... Imagine nyo na lang, mga minamahal. Yung parte na sinabi niya na no to impeachment, yung boto niya is no. Nakakabobo yun. Then in the first place, wala pa sa kanila during that time. Yung article of impeachment. Alam mo, Mima, yan si Kim Ho. Hindi yan plastic. Galit yan sa plastic. Sasabihin niya kung ano ang nasa loob niya. Ikaw hindi ka gaya ng mga ibang alipores ni Digong. Mga plastic. Kagaya ni Bato, ni Bongo. Marami pa dyan, nagkalat. Naka-line up pa. Kay Bongbong Marcos. Ha? Tuloy mo, Mima. Wala pa sa kanila yung article of impeachment tapos meron na siyang boto. Diba? Senador ka ba ng bansang Pilipinas? Hindi mo man lang ba binasa yung napapaloob sa article of impeachment? Kaya nakapaghusga ka na agad? Hindi pwede yun. Dapat, Hindi nga siya plastic, Mima. Ha? Hindi siya plastic. Hindi kagaya nila Bongo. Yung mga pa-eklat pa. Magbibigay na ako ng reaksyon dito, mga friend. No? Tsaka yung sinasabi ni Mima na naisip daw ni Kimo na naka-boundary na raw siya. Kaya aalis na siya sa politika hanggang sa 2028 na lang siya. Alam mo, Mima, pwede pang magbago yan. Bakit? Kasi baka maisip ni Kimo, baka lang Mima, na mas kailangan siya ni Digong sa dahig kesa dito sa Pilipinas. Kasi
Kawawa si Digong, Mima. At yun naman ang pangako ni Kimo na sasamahan niya si Digong kung sakasakaling maaaresto si Digong. Oh. Kaya pwede pang magpalit ang isip niyan, Mima. Malay mo baka hindi na umabot ng 2028. Baka nitong 2025, 2026, biglang maisip ni Kimo na napabayaan ko ang aking tatay Digong, kailangan niya ako sa dahig. At yun naman ang pinangako ko na pag sila ay nahuli, siya ay sasama. Oh. Diba, Mima? Kaya pwedeng maisip ni Kimo na siguro baka mag-resign na yan. At maisip niya na napakawala akong utang na loob kung magsisilbi ako bilang senador. Samantalang yung gumawa sa akin ay nandoon sa dahig at naghihirap ng walang sinasabi nating hindi tamang pagdakip. Kinidnap. Dapat ako doon. Di ba? Sa bagay, Kimo, kung maiisip mo man yan, sang-ayon ako sa iyo. Dahil, kesa naman yung dati siniisip mo na sasamahan mo sila sa loob dahil ikaw naman sanay sa loob. Tsaka mas masarap ang pagkain sa dahig. Sabi mo yan. O, di ba? Kala mo siguro hindi mangyayari. Pero anyway, alam ko namang hindi ka plastic. Kung anong ipinangako mo sa mga gumawa sa'yo, ikaw, ginawa ka lang naman talaga niya si Digong. Kung hindi kay Digong, magiging senador ka ba? O, hindi ka makakatakbo dahil hindi ka bibigyan ni Digong ng executive clemency, presidential, di ba? O, kaya ka naging dating convicted ka na ngayon bigla kang, wala ka ng pananagutan. Pwede ka nang tumakbo bilang kung ano man ang gusto mong takbuhin, barangay captain, di ba? O, kaya kung hindi dahil kay Digong, hindi ka magiging senador. Tapos, matitiis mo si Digong na nandoon, ikaw ay nagsisenador ka rito, at saka yun nga, wala ka naman, hindi ka naman siguro magiging kabawasan sa Senado. Kung aalis ka rin, di ba? Wala ka namang ginagawa sa Senado. Gaya nga na sinabi ni Mima, wala ka namang maipasa-pasang batas. Suklay ka lang na suklay ng bakote. Nagiging katawa-tawa ka lang sa Senado, nakakahiya. Pero samantalang dapat subalit Kimo, kung maiisip mo ang utang na loob mo kay Digong, napakalaki Kimo. Kaya matitiis mo siya na nandoon lang siya, nag-iisa. Oh. Samantalang kung sasamahan mo siya ron, maski nandoon ka sa labas ng dahig, hindi na sa loob. At least namo-monitor mo, dadalaw-dalaw mo. O baka papayagan ka naman ni Kimo, Digong, na dalaw-dalawin ka niya dahil siguro, baka yung mga anak ni si Digong, hindi naman natatagal dyan na hanggang ilang taon sila dyan na nandiyan dyan, na pagsasalitan sila na hindi ako naniniwala doon. O, sabagay, sa dami ng pera ng mga Duterte, pwede rin naman, di ba? Pero yun nga, sa dami. Pero talagang napakalaking bagay, Kimo, para sa mga Duterte, kung ikaw ay magbibitaw na lang sa tungkulin. Hindi naman pwedeng dalawa, senador ka rito, tapos nandiyan ka sa dahig. At pinaglilingkuran mo ang gumawa sa'yo. Diba? Total, nakatatlong taong ka naman na. Oh, boundary na yung Kimo. Diba? Yun ang gawin mo. Hindi ko sinasabing gawin mo yan. Pero malay mo, Mima, yan ang maisip niya. Na napakalungkot ng tatay Digong ko doon. Mantalang ako rito, pakain-kain dito sa Senado. Musweldo ako ng malaki. Maski wala akong ginagawa, samantalang yung aking tatay Digong ay naghihirap. Kinidnap. Ng gobyerno ni Marcos. Ganun ba? Inapi. Mahina na. Dapat nandun ka, nakatuto ka. Ano man ang mangyari sa tatay Digong mo, maibabalita mo agad dito. Ikaw na lang ang maging pumagit na. Kung wala doon yung mga anak ni Duterte, ikaw hindi, wag mo siyang iiwan. Kaya naman sinabi mo, di ba? At malay mo, baka mamaya nandiyan na rin, kasama na rin si Bato. Na idol mo, di ba? Mamimili ka lang naman, Kimo, kung sino sasamahan mo, si Bato, si Kimo, si Duterte, si Kibulog. Dinadalaw mo ba, Kimo, si Kibulog?
doon sa presinto. Dapat dinadalaw mo rin yung si Kibulog. Oo, dinadalan mo siya ng chicks, ng pagkain doon na kung ano man, di ba? No? Yun lang yun. Kaya ikaw, Mima, hindi pa sigurado yan na hanggang 2028 pa natin palalamunin yan, pagtsatsagaan yan, hindi. Pag naisip ni Kimo talaga yung kanyang mga pinangako sa mga Duterte na hindi sasama siya kung sila'y dadakpin, maaaring gawin ni Kimo yan. Ha, Mima? May isang salita yan si Kimo. Oo. Ayaw niya ng plastic. Hindi kagaya niya mga sila. Ayaw pa namang aminin ito. Ayan. Kaya ako mga friend. Hindi ako niwala na numbers game nga yan Yang gagawin na Senado. Sabihin natin si Kimo, number 1. Mananalo si Bato. Mananalo. Kung manalo si Bato, di 2. Mananalo to si Malakupit, Malasakit, 3. Sino pa yan? Baka manalo si Bumtarat-Tarat. 4. Pag nagtatlo yung tulpo. Pag nagtatlo yung tulpo, 7 na. 7 na. 2 na lang hahagilapin para acquitted si Sara. Hindi natin alam, di ba? Marami pa yan na nagkalat dyan. Di ba? Mga friend? Kung eto na nga nandun na sa dahig tignan mo rally sa buong mundo hanggang sa nadakip nga yung mga tulonggis doon sa Qatar na nagrarally-rally doon. Malamang sa alamang matuluyan yun mahirap pong idepensa yan kasi caught in the act sila na nagrarally sila ng walang permit at yun nga political rally bawal malaki yung gastusin dyan wala naman pakialaman Duterte dyan, diba? Pero yun nga, Kimo, balik tayo sa Kimo. Samahan mo na sila doon. At least, nasa laya ka, napapag-enjoy ka sa Qatar, marami namang mga hangang-hanga sa'yo na panayang pa-picture sa'yo ng mga Pilipino citizen doon, di ba? Hindi ka magugutom doon, Kimo. Maraming magpapakain sa'yo doon, sigurado. Tsaka marami namang pera ang Duterte para suportahan ang iyong pagpamalagi dyan sa Netherlands. Diba? Marami pang hahanga sa iyo na Pilipino na talagang ikaw talaga namang die hard Duterte, di ba? Di ba? Yun na yun. Mag-resign ka na. Pagbalik mo rito, sabayan mo ng resignation at Kimo, siguro pwede kang ilagay sa libro ng katakataka. Ewan ko kung mali ako. Ikaw lang ang kauna-unahang senador na nag-resign sa pwesto. Elected official. Bakit? Sa pagtanaw mo ng utang na loob sa lumikha sa iyo. Sa iyong political career na si Tatay Digong mo. Di ba? Yun lang sa akin, Kimo. Tsaka nakakahiya yan. Nandiyan ka. Kumakain ka na masarap sa Senado. Tala si Tatay Digong mo doon, naghihirap. Walang kasama. Diba? Yun na lang yun. Mag-collab na tayo mga boss. Kimo, Mima, hindi mo alam ang isip ni Kimo. Pag nalungkot si Kimo at pumasok sa isip niya na naghihirap ang kanyang Tatay Digong doon, baka hindi na umabot ng 2028, mag-resign na yan. Tignan mo. Kasi alam si Kimo iba ang niyan iba ang mentalidad niyan talagang. Tsaka nung pa naman niya sinasabi, Mima ka, na kung sakasakaling si Digong mahuhuli, sasamahan niya ito sa loob. Pero ngayon, mas maganda, Kimo, kung nandoon ka lang, nasa labas ka, nasa loob siya, mas maganda, at least, hindi siya malayo sa paningin mo. Alam mo, pwede kang pumunta ron parati na kukumustahin mo siya. Hindi yung sa tawag-tawag lang. Total, kaya ka nga nandiyan dyan dahil yun nga, sabi mo, ikaw ay presidente ng Padapa at kailangan makausap mo ang inyong crowd grower. Diba, na si Digong. At gusto mo siyang makausap. Kung nandiyan ka na lang. Diba? At talagang ikaw, magiging talagang lehitimong Duterte. No doubt about that. Diba? Kaya nga, sabi nga nito si Mima,
wala pa sa iyo yung mga ano, no na agad ang ano mo, hindi mo na acquitted agad sa iyo. Itong si Sara Lustay, di ba? Pero marami kayo, hindi lang naman ikaw. At least ikaw, Mima, ito si Kimo, hindi ito talaga plastic. Tanda mo yan. Ganon lang yun. Magkulab na tayo mga boss. Kimo, maawa ka naman kay Digong. Samahan mo siya doon, wag mo siyang iiwan. Dahil kung hindi kay Digong, wala ka. At baka minamalas-malas pa to si Sara Duterte sa peto, sa mga aresto. Kasi tinuturo nila sa kanya siya, Kimo, di tatlo na sila doon. Alangan namang matiis mo silang tatlo na nandoon. Dapat nandoon ka ikaw ang magiging reporter kung ano nangyayari sa loob, ganun. No, di ba? Shout out, Kalat ni Baya. Kalat ni, hi Miss Gracie, bless you always, ha. Michelle Edwin, my friend, shout out, ha. Sabi niya. Number 2 sa likes. Good morning, Karox, at sa mga kawareos. Magandang gabi dyan. Magandang gabi, ha. Jojo Gestro. Both Attorney Luke. Naman. 3J Show po. Shout out 3J Show. Sabi niya, please do not vote for Bato, Willie Rebillame, mga tulpos, Bilyar, Bongo, Lapid, Rebilla. Iboto natin yung mga makakatulong ng totoo sa bansa, hindi yung mga kurap na patuloy na nagpapakasasa sa pera ng bayan. Vote Bunyog. Yun. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Bombayin mo na lang, Kasani, kahit pagod ka na. Nandito lang kami na nakasuporta sa'yo. Bombayin mo na ang mga tangang zombies, Kasani. Bombayin mo na. God bless your family. God bless, Kalat ni. Alam niyo yun eh. Yung mga senador na yan, hindi natin alam eh. Pero yun nga, meron na tayong para siguradong 7. No? 2 na lang. Hindi natin alam si Lito Lapad o kung ano whatsoever. Di 8. Sino pa ba? Hindi natin alam yung Rebilla. Natin alam yan. Siyam na. Estrada. Natin alam yan. Di ba? Kaya alamang saan yan. Kaya dapat talaga yung plunder case na lang, di ba? Ano ba gagawin natin sa mga senador na yan? Nakikita naman nila na maski na magnanakaw itong mga Duterte, tignan mo naman na rally ng mga tanganisim virus na hanggang sa dahig, talaga namang bring him home ang sinisigaw. Di ba? Kaya hindi natin maisisi itong siyam lang na senador na pwedeng bumoto, acquitted na si Sara Duterte. Maski na ano pa ang tibay ng ebidensya na manggagaling sa Kongreso. Senado pa rin. Numero pa rin sa Senado. Sukdula ng magalit na kayo. Basta yung utang na loob namin dyan, bakit tao rin sila eh. Madaming tao nga, di ba? Ganun, di ba? Hindi natin alam. Pero yun nga, God moves in a very mysterious way. Di ba? Mga friend. Malay natin. Gumaling ang pag-iisip nitong mga senador nato, di ba? Yun lang forthwith eh. Hanggang ngayon, forthwith, di ba? Wala rin nangyayari, di ba? Nakapagpatawag na ng si Haba na ba? Si Amy. Samantala si Chis Escudero, ayaw eh. Di ba? Gaya sinabi Atty. Claire Castro, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Elizabeth Iscari, shout out. Good evening, Sir Rox. Ibang klase talaga itong si Bato na ito. Kakagigil na tao. Kung magsalita, akala mo totoong matino. Dapat dyan, makakulong na. Dyan sa Netherlands. Epal talaga. Nakakawalang ganang senador. Di siya bagay dyan. Pareho sila ni Robin, Bongo, Amy, at yung Pro Duterte. Hay nako. Napakamalas talaga ng Pinas. Ngayon at ganyan katatalino. Ang bobong yan. Yung papalang kay Tano. Sabi ni Governor Jesus Christ ba yun? Sabi ni Lascan,
Ito, Secretary Llamas. Oh, ganda ng mga ano mga pre napapanood nyo, yun si Christian Esguerra, tsaka si Barry Gutierrez at tsaka si Secretary Llamas. Ang ganda ho ng kanilang mga topic. Oo. Cielo Magno, yan. Ba? Ngayon lang ko talaga na-content ko to si Mima kasi nga masyado niyang inaapi si Kimo. Oh. Bobo. Pwede engot muna, Mima. Ha? Tsaka yun nga, hindi mo alam ang isip niyan. Baka akala mo, Mima, pag biglang baka pag naawa talaga ng todo yan, tuto pa rin niya ng pangako niyan. Doon na siya sa dahig hanggang nandoon si Digong, hindi siya uuwi. Hanggang hindi niya na iuwi si Digong. Dito, buhay man o pantay ang paa. Diba? Elizabeth Iscari ulit to. Dapat yan kay Bato, hulihin na yan ng ICC at doon na siya habang buhay. Kasama ang kanyang amo. Bagay sila doon. Kung pwede nga pati si Sara, kawawang Pinoy. Oh, diba? Raul Villanada. Greetings, Kuya Rox. Sa inyo may bahay. God bless. God bless, Raul. Raul ulit to. Wala nang matakbuhan sila Bato. Pati ba naman si Trump? Kakalabit pa sila sa likod. Malabo pa yan sa tubig kanal. Oo nga. Si Bato talaga. Oh. Ay. Raul Villanada. Wala na Bato. Kasunod ka na. Oo, labid. Joy Tobilea, shout out ha. Marilo Pabian, shout out na ka. Good evening po tay at sa mga ka-warriors. Sige lang, Bato. Enjoy mo lang. Pa-interview. Ngaw-ngaw. Kasi pinag-aaralan na ni General Torre pag-aresto sa'yo. Tatawa-tawa si Mal. Sige lang, General Torre. Support kami sa mga achievement mo. Ingatan po kayo ni Lord. God bless us po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Marilo Pabian ulit to. Ay, may nag-reply. Sino nag-reply? Ay, Michelle Edwin. True. Counting popcorn na lang. Totoo yan, Michelle. Ha? Sumagot ulit si Malo. Kay Michelle. Yes po, ka-warriors. Di tayo pinabayaan ni Lord. God bless you and your family. Oh. Ito, sarap dito sa Michelle. Sa totoo lang di ba? Marilu Pabian ulit to. Ang isinisigaw po ni Bato, go, 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 Mr. Trillanes. You made my day. Sabay hagulgul. Mario Canlas, shout out. No vote for Amy Bato, Bongo, and all pro-China. Sinabi mo pa. Rick Panoy, shout out. Singaw-ngaw lang Bato. Limot nyo na ginawa nyong kalupitan. O, diba? Kaya nga para mga tangay. Sila pa lang ngayon ang biktima. Puta na. Rodelio Felipe, shout out. Bato, punong-puno ng yabang ang katawan parehas ng puon niya. Totoo. AJ Reyes, shout out ha. Kala ko ba kalaban ka niyan ang malaki mo, pagkakamali, pag lumabang ka, goodbye ka kalbo. Hindi ka sasantuhin ng PNP. Huwag mong sabihin galing ka sa PNP. Iba ngayon, may accountability ka. Tama. Jab Alvaro, shout out. Good evening, good evening. Librado Ludovico, shout out. Bato, palakas loob ka lang yan. Let us see. Pag dumating na ang ICC arrest warrant, nandyan na, librado. Alam niya. Kaya takot na takot eh. Kung hindi mga tal yan sa takot. Blessed morning, Karoke, and to all warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Ikaw din, librado ha. Jural Jelly, Rohan Jelly, nak, shout out sa inyo dyan, sa Canada. Nandyan din sila eh. Shelly J. Zero. Tawa-tawa. Galing mong manggaya, Karox. Baka tulo paluhan na at uhog ni Bato pag nadala yan sa dahig. Sigurado Tamo naman Mga artista ito, mga bata ni Digong eh. Mga kagagaling nila umiyak. George Fernandez, shout out. Ugok na Bato. Paano ka bibisita mga asawa at anak, pati si Robin, hindi nga nakakausap o nakikita si Digong. Mambudol ka na naman Bato. Alam mo naman na di mo rin makikita si Digong. Hindi mo alam, George Paano niya hindi makikita kung aarestuhin na nga siya pagpunta niya doon. Di sama na sila sa Oblo, di ba? Hindi na niya kailangan bumisita. Magiging magkakosa na sila. David Alvin Mendoza ulit. Magandang hapon po, Karox. Si Bato ba yung nagsasalita? Bigla po atang tumapang. Sa bagay po, ganyan naman talaga yung magpapakitang matapang pero sa bandang huli ay iiyak
at magmamakaawa sa gobyerno. Hay Bato, huwag mo na nga kaming gaguhin at tapos na ang palabasin nyo. Bakit di ka na lang kayo mag-isip kung papaano nyo matutulungan ang puon ninyo imbes na sisihin ninyo ang gobyerno? Wala na din silang magagawa dahil nakakulong na si Dutae sa dahig. At manong tigil-tigilan mo na yung pananakot ninyo sa na kesyo, hihingi kayo ng tulong kay President Trump. Sino ka ba para pag-aksaya ng panahon ni Trump? Sa bagay po, libre naman ang mangarap ng gising. Totoo yan, ha? Ano yung mga David, ha? Jokiano, shout out. Karox, dapat talaga isa ako ng mga didishit para matahimik ng bansa. Calling General Torre, isa ako muna lahat ng mga ungas. Daming ungas yan. Joseph Rigodon, shout out. Sadyang lahat may hangganan. Walang permanente sa mundo. Totoo yan. Jokiano ulit. Sa mga bagong senador na papasok, sana iaban ninyo ang survey firm na yan ang magugulo. Totoo yan. Yan, survey yan. Federico Mandaco. Puro daldal lang yan si Bato. Tingnan natin pag nakakulong na yan, na ready na ang warrant of arrest, bigla na lang mawawala yan. Gaya ng pumunta si Digong sa Hong Kong. Nautakan niya, amo niya. Hindi siya sumama. At ayun, tama siya na aresto si Digong. Siguro tatawa-tawa lang siya nung lumipad na yung eroplanong sinakyan ni Digong. Pwede, Federico. Ha? Alam ni ano ba to? No. Pero yan siya, maiit bulaga yan. Federico Leto. Nabanggit mo, Karox, yung mga koleksyon ng baril ni Digong. Dapat nga siguro bawiin na yung mga permit nun. Oo, yun nga, General Torre. Dapat yung mga permit nun, bawiin nyo na. Tsak na gagamitin yun eh. Dapat may 300 yata, puta, hindi lang. Pero sa ayon kay Matabato, ha, tsaka kay Las Cañas, ha, 1,000 ang baril ni Digong. Oh. Dapat magkaroon ng search warrant yan eh. Parang ginawa doon kila Tebes. Oh. Kita mo, nag-i-invent, inuunahan na nila, wala pa nga. Pero nag-invent na, gumana na yung utak nila ng mga Duterte na hahalugugin yung bahay namin. Puntahan naman yung mga ungas doon. Hindi kami papayag. Kaya talagang dapat mga friend, malapit na eleksyon, matalo to sa Davao. Iba na, dapat. Di ba mga boss? Hoy, mga taga Davao. Naman kayo, ay naku, Diyos ko. Maawa kayo. At huwag kalimutan yung kingdom ni Kibuloy. Baka meron din dun. Huwag natin kalimutan yung testimony ni Las Cañas, ha? Patungkol sa mga baril ni Digong. Totoo yun. Pero palagi ko, shout out Atty. Claire Castro. Efrim, shout out. Hindi naman kakulangan yung mga DDS para bigyan ng espesyal na pansin. Di ba ang mga masamang damo ay dapat bunutin at sunugin? Totoo. Primo nito. Sabi nga sa banal na aklat, mabuti pang lagyan ng lubid ng mga bato. Lubid na may bato ang liig at ihagi sa dagat para sa karumaldumal na krimen. Chupista ulit to. Chupista Bunaaw. Good evening po kuya at sa pamilya mo pong mahal at sa mga ka-warriors. Sige na to. Ilaw na mismo ang magpupunta sa dahig. Ikaw na mismo ang magpunta sa dahig para di pagbintangan ng gobyerno ni General Torre na kinidnap ka kahit ilang pilo ka pa ang isuot mo, makikilala ka pa rin kasi makapal ang mukha mo. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, nak, shout out. Ay, ako. Katipunera po ng Cavite, Impong Basyang Team Tedeli po, kumakaway na may ngiti sa'yo, aming pinuno, Honorable Seros. Ano naman to? At sa buong Team Rocky Warriors the Great, sa umpisang sa usapang baba at bato, today Sir Rox, patay tayo dyan. Ano ba talaga ang tunay na pagpalabas ng mag-love team na ito, ha, Sir Rox? Taas Tia Delio. Anak ng tungaw. Anak ng tungaw naman talaga. Ano po, Sir Rox? Di ba nga tapos na ang boxing? Knockout na yung kalaban? Ayun na, buhay hari na yung inyong Panginoon sa bago niyang mansyon. Alam mo, Sir Bato,
Ganito lang yan. Ano po, huwag kang putak ng putak na para kang puwet ng manok, okay? O, edi wow, ikaw na ang bida. Pero sa totoo lang, nangangatog ka. Takot na madampot at mapatapon ka doon sa dahig. Ha? Naghihintay na sila. Huwag mag-alala at susunod ka na. Tong si Epal, Madam Babalina, ayaw tumigil. Puro siya apila sa kanyang pahiring. Gustong maging bida. Pabida talaga. Anong nangyari? Walang nagsipunta. Ang mga subject kanyang inimbita. O kay Saklap naman, nagmukha siyang tanga. Kaya Madam Baba, sana tigilan na ang kaban ng bayan. Said na sa ang inyong palabas. Nagplap na sa takilya. Ang ibig sabihin, lahat na buwisit na. Pati ang rating mo, naging laos ka na. Buti nga. Yan ang napala. Kung ako sa'yo, ako ititigil na. Taob na ang bangka, walay ng pag-asa. Si Peter Cardero, parang awa mo na. Tabil ng bibig mo. Saan ba ng mana sa balik taktakan? Wala daw uubra. Husay sa palusot. Tira ka ng tira. Tignan mo ang sarili na pisting yawa ka, ha? Galit na si Tia Deli. Dakilang balimbing. Nakakahiya ka. Harap ka sa salamin bago ka bumira. Dami mo pa ring palpak na nakakasuka. Kaya nga kaldero naging bansag nila. Di may paliwanag yung naibulsa. Batas ang sigaw mo. Pati ng hustisya kayang baligtarin. Kapalit ng pera. Kung ako sa'yo, mananahimik ka na. Lahat kayo ahas, malupit na kobra, puro walang silbi, puro walang kwenta. Inam, mga leche, maito. Kanina tawa-tawa ka, Tia Deli, bandang uli, biglang mainta ulo mo. Ramon Valencia, shout out. Takot na si Stone kasi alam niya madadala siya sa ICC kasama ni si Bong Og. Ramon ulit to. Parang hindi naman matapang si Stone kasi napanood ko yan dati sa news bago mag-New Year sa Bukawi. Yung lugar ng tindahan ng mga paputok, nauna pa siyang tumakbo. Ang bilis pag pumunta siya sa ICC. Magpapayat siya at iparitoke niya yung baba niya na parang mangga. Para maiba naman. Gayahin niya yung idol niya. Totoo yan, Ramon. Ha? Ted ulit, oh. Nagrereklamo pa rin si Jing Unggoy Estrada kung bakit daw hindi pinapasok si Sara ni General Torre nang arestuhin si Digong. Sana daw binigyan ng respeto ang dating mamamatay taong si Digong. Dapat makakulong uli itong si J. Unggoy Estrada na to eh. Mukhang napanood ko si vlogcaster kanina, ha? Topic niya to, si Jinggoy na to. Ha? Nangyari ka, Jinggoy ka. Kala mo na si Jinggoy yung puto so. Yun nga, yun na, idagdag mo na si Jinggoy. Sigurado yan. Puta na. Acquitted yan. Si Sara Duterte dyan. Oh. Kaya yun nga eh. Ha? Tangay ng ban. Talagang nasala. Ano yung butang? Mapapamura ka talaga. Para talagang may hawak na alas itong mga Duterte na to sa mga to. Mga politiko na to. Diyos ko. Ulit oh. Akala ko, araw-araw ang press con ni Atty. Claire Castro, araw-araw ko siyang inaabangan. Gusto ko lang panoorin siya at ang paraan ng kanyang pagsagot sa mga tanong. Doon lang ako humahanga. Makatwiran siyang magpaliwanag. Totoo yan, Ted. Saludo nga ako dyan eh. Sabi ko siya parang yan ang Miriam Defensor. In the making. Baka mas magaling pa. Ha? Kasi si Miriam Defensor parang nga yun tawag dito. Ang tawag dun parang may tama. Oo, di ba?
Roberto Sayat Sr., shoutout. Si Digong, malapit na matigok. Namumuliti ka pa rin. Palay ko hanggang impyerno, di na siya uubra kay Taning. Matinding tama ng fentanyl. Sagad hanggang buto. Nagbibilin pa na maging presidente. Balang araw, balasubas. Balasubas. Galit si Roberto. ICC, isunod nyo na yan si Bongo, Bato at Robin. Jay Cantor, shout out. Mukhang nervyos, sabi niya. Roberto ulit, oh. PI ka, Bongo. Sayang ang tax money na pasweldo sa iyo ng mga Pilipino. Milyon ang sweldo every month. Alila ka lang ni Digong, kayo ni Robin. Mahiya kayo sa pamilya nyo. Pikit mata. At kahiyaan na. Napasubo na. Di na makaatras. Di na makaatrasan. Mga walang ya. Maita ulo ni Roberto. 3J Siopo. Hello, Sir Rox. Magsusumbong raw si Bato kay US President Trump. Isusumbong niya si BBM. Inapi daw siya. Para namang papansinin siya ni Trump. Wala pong paki si Trump kung ano ang problema ni Bato. Hay, hanggang USA. Magkakalat pa itong batong to. Talagang makapal din ang mukha eh. 3J Siopo ulit, oh. O ano nangyari sa pahiring ni Amy? Ay, sabi nga ni Atty. Claire, ang dami na pala niyang nakuhang mga ebidensya. October pa lang pala, alam na niya na andito na ang ICC. Bakit hindi siya kay BBM magreklamo? Anong paki ni General Torre kung dumating dito ang mga taga-ICC since October? Bakit hindi si Bersamin ang ipatawag ni Amy? Ay, nako Amy. Mag-resign ka na lang. Mag-resign ka na nga lang. Mag-resign ka na lang kaya. You are a disgrace sa pamilya mo. O, di ba? Umalay mo, sumabay na si ano dyan. Si Kim mo. Ay, puntahan mo na kasi, di ka, si Digong, kesa nagpapahiring ka dyan, tapos na yan, ay, sinabi na nga ni Boying, it's already done deal. Simpleng English yan. Hindi mo maintindihan. Tapos na. At yun naman ang gusto nung nung amo mo. Diba? Na madaliin. Puntahan nyo na ako dito. Baka mamatay na ako. Hindi ko ba... Tiyatawag niya ng ICC. Ito na si Haba na Babaw. Reklamo ka na reklamo. Ngayon hinuli eh. Oh. PJ siya pala ito. Si Rox, ano man itong umaandar sa utak ni Harry Roque? Nanghingi siya ng political asylum sa Netherlands. Tapos sinisisi niya ang Netherlands na may pagkakamali daw sa pagkahuli kay Digong. Sabihin pa ng Netherlands kay Harry Roque, kaya ka pala wanted sa Pinas eh. Abogado ka ng naturingan, pero dahil sa TDS naging engot ka na rito. Lahat, sa totoo lang mga friend, lahat ng dumikit kay Digong, bumigay. Nawala sa ulirat. Oh. 3J Show ulit. Meron na daw arrest warrant for Bato. Yan ang balita. Well, talaga namang kasama siya sa inihabla ni Trillanes at ang mga kaanak ng mga biktima ng EJK. Meron arrest warrant yan. Di pa lang siguro nilalantad dahil mainit pa ang pagkakahuli sa ulo ng EJK. Pero naniniwala akong one of these days, sunod na si Bato at ang iba pa. Oh. Palagi ko, 3J Shop magiging masaya ang Christmas ni Digong dahil hindi siya mag-iisa. At maisipan na nga ni Kimo na mag-resign na. At makipag-jamming na siya doon. Di ba? Diba kayo? Mas maganda naman ang buhay mo, Kimo, sa labas ng The Hague, sa Netherlands. Kesa papasok ka pa ron. Diba? Basta araw-araw, pupuntahan mo yung puon mo na kukumustahin mo. Diba? At least, talagang kapuri-puri ka sa mga Duterte. Diba? Isa kang marunong tumanaw ng utang na loob. Diba? Malay mo Kimo. After 4 years o 6 years of hearing ma-acquit. Mapawalang sala ang iyong puon. Diba? Yun kung buhay pa siya. Hi Sir Rox, binabayaran natin si Kimo bilang senador pero
Lalamierda lang sa Netherlands. Hindi naman pala siya kinakausap ni Digong. 2 weeks na ata siya sa Netherlands. Dapat ito ireklamo sa ethics ng Senado. Ay nako, nagtatanong siya kung ano daw ang ginagawa nila sa Netherlands. Aba, bakit siya nagtatanong? Siya itong kusang loob na pumunta doon, tapos tatanungin niya ang madlang people. Talagang pinangangalandakan ni Kimo ang pagiging isa niyang walang alam. Ayaw ko, Sir Rox, magsabi ng tanga o ng idiomatic eh. Tinatanong niya bakit nakakulong si Digong sa ICC. Ay, ang hirap talaga ng walang alam. Paano ka naging senador? Sa ICC nag-file ng kaso ang mga kaanak ng biktima eh. At ang ICC nag-file ng kaso si Trillanes. Natural sa ICC lilitisin ang kaso ni Digong. Ay, naghihirap paliwanagan ang isang walang alam. Sabi ko, kaya ayaw kong pagtanga. Hindi ko pinapatulan. 3J Shop ka, talagang walang mangyayari. Maski pit-pitin mo yung iklog niyan, tanga talaga eh. Ang gagawin. 3J Shop ulit sa Rox. Tignan natin kung hanggang saan tatagal si Sara at Kimo sa Netherlands. Wala namang problema sa pera mga yan. Pero hanggang kailan lang kaya ang bisa nila dyan? Pag uwi ni Sara sa Pinas, kakaharapin pa niya ang kanyang kaso sa Senado. Nga pala si Rox, itong si Bongo, kapag ito binoto pa ng mga BBM, Lenny Lurista, suko na ako si Rox, number 1 sa survey, although ang survey na yan ay fake mind conditioning. Pero pag binoto pa rin yan ng tao, payag na akong mag-iba ka ng content si Rox. Yan sabi ko sa'yo, 3J Shop ke. Ha? Diyan, di ba ako, my friend, shout out ha. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Oh, mission accomplished mga friend. Oh, ha. Wala ko tayong ano eh. Kaya dito tayo kay Mima at ito nga breaking news niya na itong si Robin Padilla magre-resign na. Pero bitin pala. Kala ko naman magre-resign na. Ang tawag dito, parang clickbait. Kala ko magre-resign na ngayon, hindi ba pala eh. Pero baka magkatotoo itong sinasabi mo, Mima. Hindi na aabot ng 2028 yan. Pag inabot ng konsensya yan sa inaabot ni Digong, at saka yung pangako niya yan, Mima. Nakalimutan mo naman. Na isasama na siya dyan pag nakulong yung dalawang yan. Ha? God bless. Mga friend, good night. Dasal. Malapit na po mahal araw.